Good morning, this is Marvin Pagkanlungan ulit with another video para sa inyo lahat. I am making this video kasi naalala ko yung maraming nag-chat sa akin. Nagtatanong, humihingi ng tip, paano raw ba mabilis kumita sa global. Mostly yung mga tanong yung tungkol sa paano ba mam-prospect, paano mag-recruit. Alam nyo, sa mga baguhan to, no, ang lifeblood ng networking in global business or any sales business, sales undertaking, ang lifeblood niyan prospecting. Okay, prospecting pagkatapos recruiting, no? Ngayon, ang kadalasang problema natin, especially sa mga baguhan, excited tayo, sobrang excited. Although walang masama sa excitement kasi kailangan nga yung excitement eh. Madalas nga ang tao, ang mga prospects sumasama sa iyo even if you lack the ability, pero kung sobrang enthusiastic ka about your company, your product, etc., they tend to join you kasi mas masarap sumama sa taong excited kaysa sa taong marunong, no? Marunong ka nga, wala ka namang kabuhay-buhay. So dito na ako sasama sa isang excited talaga sa negosyo niya. Mukhang hahawa ko sa excitement ko. Tsaka hindi ito may excite, hindi talaga maganda. So excitement is important, pero hindi excitement lang ang nagdadala. Kailangan din medyo gagamitan mo ng tamang diskarte. Halimbawa ganito, ang tao, sino mang prospect, dalawang bagay lang yung pwedeng kumiliti sa kanila, no? Yung makuha mo yung attention nila. Dalawang bagay lang, financial freedom at saka time freedom, no? Yung kapirahan, no? Yung pagkakakitaan, at saka yung mabawasan yung time nila sa trabaho o anumang career nila, at madagdagan, makapag-ukol sila mas maraming oras para sa mahal nila sa buhay. So it's big money and time for the family. Yun ang dalawang bagay na madaling maka-attract ng attention. Hindi importante yung pakita mo yung ganda ng produkto, pakita mo kung gaano kababait yung mga may-ari, no? Gaano kagaling yung mga training team, gaano kaganda yung compensation plan, no? Pag namomrospect ka, ang sasabihin mo lang, kailangan makuha mo yung attention niya dahil sa pera at saka sa oras, no? Yung pera na ibibigay sa kanya, saka yung oras na ibibigay sa kanya. So ganito ang gawin nyo, subukan ninyo, ha? Sa mga baguhan lang to, ha? Yung mga datihan, kung gusto nyo subukan, okay lang din. Ako gagawin ko to, ginagawa ko dati nakalimutan ko na, no? Pero ngayon gagawin ko siya kasi I have a project. Alam niyo naman yung 2x2, no? Yung kikita ng 2.5 million after 1 year plus 100,000 sa stair step plus another 200,000 sa unilevel. Malaking pera yon, di ba? Tapos pag nakuha mo yung income level na yun, you will have all the time in the world to spend for your family. So yun, excited ako doon, no? Ngayon, siyempre, ang gagawin ko ngayon, pag nagre-recruit ko, ito, gawin nyo rin, ano? Una-una, talk to as many people as you can, no? Kung pwede, 10, 20, 30 people in a day. Sabihin nyo, imposible. Imposible talaga kung bawat kakausapin mo, ilalatag mo lahat, no? Product, company, marketing plan. Mahirap talaga sa kahit 10 tao sa maghapon, mauubos ang boses mo, ang oras mo. Pero meron akong isa-suggest. You can talk to as much as 30 people a day, no? Ganito ang gagawin nyo. Wala kayong sasabihin sa kanila, kundi tatanungin nyo lang sa kanila, gusto mo bang kumita ng malaki? O ganito, kung meron akong ipakikita sa iyo na
legal at moral, marangal na paraan para kumita ka ng malaking pera. After 1 year or 2 years, makapag-retire ka sa magandang income, probably mga 500,000 a month. And dahil doon, you can spend more time with your family. Sisilipin mo ba? Magkaka-interest ka ba? Ganun lang. Pag sinabi niya, oo, give him your calling card, nandun yung website mo, website ng kumpanya, ng AIM Global, o kaya bigyan mo siya ng mga link sa YouTube, o kaya bigay mo yung Facebook profile mo. Ibig sabihin, sa unang meet ninyo, wala kang munang ilalatag. Kukunin mo lang interest niya by mentioning about big money and more time for the family. Yun lang yun. So, as much as 30 people, tanong ka ng tanong. At ano lang yung pagka sinabing no, wag kang ibig sabihin niyan no. No? Kasi mahirap yung sinabi ng no, pinipilit mo pa o kaya nakikipag-away ka pa. Pag sinabing no, next. Kasi kahit sabihin niyang yes, hindi ka pa rin sigurado diyan unless makita mo talagang he will spend time. So importante ngayon, pag sinabing yes, give him your calling card, give him your website, give him a DVD, give him a brochure, whatever. No? Kasi ando na yung mga detalye. And then follow up. After 24 hours, follow up. Ano ang gawin nyo? Subukan nyo. Gagawin ko rin yan. No? I only need 2 this month. Pero ang gagawin ko, para makita ko yan, para makuha ko yan, I will talk to as much as 20-30 people a day. Ang tema lang ng pagkakausap, big money and more time. Pag interesado, bigay ng calling card, tapos pakita yung mga website, YouTube, Facebook profile, whatever. O kaya invite mo na sa office. Especially ngayon, by the way, starting last night, Monday, no? For 1 whole week, ang magtotok yung mga may-ari, sila Doc, si Sir John, Sir Francis, Sir mga training team, no? Sir Arnel, Sir Georgian, Sir June Espinosa, mga yan. Sila ang magtotok every day from last night until Saturday. So, ganoon lang. Prospecting nyo. Big money, more time. Tapos, invite nyo sa seminar, sa office. O kaya, bigyan nyo ng website ninyo, whatever. Tsaka na yung follow-up na mas masinsin, mas maraming detalye. Pero initially, get their attention. Walang wala palabok muna. So, subukan natin, ha? Tingnan natin. Mag-feedback tayo sa isa't isa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Thank you very much ulit sa inyo lahat. Good morning. Power!